Hi, sorry na kita sa Quaresma season. So, bago na natapos ang Badless. So, kakatapos lang ng Badless, yung may abusan sa noon natin. So, that symbolize our repentance and that we go back to the Lord. Especially in celebrating this event of Quaresma, 40 days of fasting and reflections before the Lord start His mission. So, sa atin naman mga Katoliko, no? When the Ash Wednesday started, after the Ash Wednesday, hindi ba may Friday? So Friday, we start our Station of the Cross, which is yung Via Crosses. So yung Station of the Cross natin, kita mo yan, may Station 1 up to Station 14. So makikita mo dyan is every station, we have to reflect what really happened to the Lord sa kanyang Paschal mysteries, sa kanyang passion of the cross, sa lahat ng ginawa sa atin because out of love. So ginawa niya yun in intention to redeem us. So kita mo yun, di ba, sa first station natin, di ba, yung si Jesus was judged by the Pharisees. So he was condemned by Pilate. Kinondena ni Pilate because yung lahat na tinatanong sa kanya ni Pilate, hindi naman sa pinabalik yan, no? Tinatanong siya, are you the king of the Jew? So sinabi niya, you said so. So it means whatever na sinasabi mo, you don't know what you are saying, but only God knows what really the truth. So sa first station natin, Jesus was condemned to the cross. Then sa second station natin, mayroon namang yung binigay na kay Jesus yung cross, yung papasanin niya ng cross. So Jesus was given a cross para ipasanin niya. So yung mga cross is symbolize also na parang si Jesus na siya na nag-carry sa mga crosses, yung mga problema natin, yung mga siguro mga sinful act natin, yung mga unreconciled relationship natin, yung lahat na ginawa natin na mistakes. So parang yun ang cross ni Jesus, tayong cross ni Jesus. So pinasa niya yun para in order for us to redeem. Sinasacrifice niya, He sacrificed Himself because of us. Sa third station natin, di ba, sobrang bigat ng cross, no? Si Jesus was fall for the first time. So He was fall because of tayo rin. We have to reflect na tayo rin nagbigay ng bigat sa ating Panginoon. Tayo rin nagbigay ng bigat sa lahat ng pinasa ni Lord in order for us to redeem. Sa fourth station natin, nakita na Jesus meet His mother. So nakita yung mother niya. So nakita si ni Mama Mary. So kung titingnan mo, how really sad, how really sorrowful na part ni Mama Mary, na siyempre makita mo yung anak mo na sa sakripisyo, na wala naman sa kasalanan, maraming siyang ginawa, pero but yet he was condemned. So really masakit kay Mama Mary yun. Kay Jesus naman, so sinabi yung nakita kay Mama Mary, kahit hindi sila nag-usap, through eye contact, communication, na it's really my mission, Mother, it's really my mission, kaya ginawa ko ito. So sa fifth naman natin, sobra na, medyo very na, medyo pagod na si Lord. So ay nakita na rin ng mga nakita na yung mga soldier na nahirapan na sa mag-carry ng cross siya. So nakita yung si Simon of Cyrene, I mean. So tinulungan si na Simon of Cyrene. So ito natin makikita kung tulad din sa atin yung reflection natin, kung may nakita tayo ng mga kasamahan natin, yung mga tao din, para nabibigatan na sila sa mga problems nila. So you are there to help them. You are there to tend what they are sufferings. You have to share with their sufferings, like Simon the Cyrene. Then after that, then Jesus falls at the second time. Kahit nga tinulungan na sila ni Simon the Cyrene, but he still fall. So the second time na fall niya, parang yung siguro sobra ng pagod siya, na pahita yung tuhod niya, nangangatog na. So he's really tired, hindi lang tired, he was really in pain. So Jesus falls in the second time. Then on another station, Jesus meet the daughter of Jerusalem. So yung mga anak ng Jerusalem, yung lahat ng yung mga sympathizer, yung lahat nag-worry sa kanya, yung lahat yung lahat ng mga babae doon na they are following Jesus. So
nakikita din ni Jesus how they are sympathetic with Jesus. So then meron din doon na isang babae doon, which is tinatawag natin na Santa Veronica o Saint Veronica. Veronica, which means the icon image. So Veronica na tinawag na Veronica doon, pero it was a peasant, a peasant girl na binigyan na natin ng pangalan to identify kung sino yung babae na doon na nag-wipe ng face ni Jesus, which nag-appear doon sa panyo niya, nag-appear doon yung mukha ni Jesus, nag-miracle doon. So it was Saint Veronica or Veronica. Veronica means image, icon image, yung nag-appear doon. So then Jesus falls the third time. So third time na siya natumba. So sobrang bigat na parang hindi niya nakaya, but kinaya niya. Kinaya because of us, because of that mission. So the same thing sa atin, kahit gaano kabigat yung mga trabaho natin, kahit kabigat yung problema natin, we have to sacrifice for someone else. We have to sacrifice for intention and goal in our life. Then nakikita naman natin doon nakarating siya doon sa Calvary. So parang pinunit niya yung damit niya. So preparation na para i-nail na siya sa cross. So yung garment niya, the heathen and garment niya, parang pinagagawan pa ng mga soldier doon. Parang nag-gamble for that garment. Then after that, Jesus died on the cross. Yung May 7, last word ni Jesus, no? So we will tackle it on my next vlog. So Jesus died on the cross. Then he was laid down from the cross, and he was buried in a sepulcher. So yun ang yung station of the cross. So maganda sa ating mga Catholic. So you have to observe that the end of the cross is like commemorating the passion of Christ, commemorating the love of Christ for us, to sacrifice himself because of us, to God, to give his son to us, to redeem the world because he loved us. So again, this is Eli. Have a fruitful Holy Week, and sama-sama natin yung station of the cross. God bless, and to God be the glory. Okay.